mahalaga. Dahil kayo po ang inatasan ng taong bayan, ang Commission on Human Rights, sapagkat sa palagay po namin nung nagmi-meeting kami ng aming mga lawyers ng Legis, sabi namin, kapag ang karapatan mo ay naisang tabi, ang magtatanggol sa iyo, Commission on Human Rights. Pagka pinagbawalan ka na sa iyong freedom of speech, freedom of religion, freedom of expression, palagay ko ang magtatanggol ay human rights. Tama po ba? Sir, kayo po, baka meron po kayong gustong ipahayag. Makikinig po kami. Thank you, Mr. Chair. Magandang umaga po to the Honorable Chair of this STEM Committee, Senator Robin Hood Padilla, the Honorable Members of the Committee of the Public Information and Mass Media, fellow public servants, distinguished guests. Magandang umaga po muli sa ating lahat. The Commission on Human Rights would like to emphasize the significance of freedom of expression. Freedom of expression is not just a fundamental human rights. It is the lifeblood that nourishes healthy and vibrant societies. It encompasses the right to information, which allows for individuals to independently form opinions and ideas crucial for a democratic society. Media freedom is an integral part of the right to freedom of expression. It enables the public to seek and receive information and ideas, make well-informed choices in all areas of life, form political, economic, social, to cultural ones, participate in public affairs, and positively contribute to the well-being of society. The right to freedom of expression and media freedom is protected under Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on the Civil and Political Rights. It requires that states guarantee everyone the right to freedom of expression, which includes the freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing, in print, in the form of art, or through any other media of his choice. As such, the freedom of expression encompasses, on one hand, the right of the public to receive a wide variety of information provided by the media, and on the other hand, the journalist's right to seek and convey information as well as access information on public affairs. Not only international instruments protect and guarantee the rights of freedom of speech, expression, and of the press. More importantly, the own Constitution of the Republic of the Philippines, under Article 3, Section 4, guarantee these rights. It states that there shall be no law shall be passed abridging the rights of free speech, expression, and of the press. To end this statement, Mr. Chair, I would like to quote the general comments of the United Nations Human Rights Committee. And it states, freedom of opinion and freedom of expression are indispensable conditions for the full development of the person. They are essential for any society. They constitute the foundation stone for every free and democratic society. The two freedoms are closely related, with freedom of expression providing the vehicle for the exchange and development of opinions. Freedom of expression is a necessary condition for the realization of the principles of transparency and accountability that are in turn essential for the promotion and protection of human rights. Among the other articles that contain guarantees of freedom of opinion and or expression are other articles under the International Covenant on the Civil and Political Rights, and this involves the right to privacy, right to religion, right to suffrage, and several other rights. The freedoms of opinion and expressions form basis for the full enjoyment of wide range of other human rights. And this, as I said, the freedom of expression is integral to the enjoyment of the rights of freedom of assembly, among others, and association, and the exercise of the right to vote. End quote, Your Honor. Thank you, Your Honor. Maraming salamat po, Sir Richard
Palpal Latok. Sir, maraming salamat po. Salamat po, nakita tayo uli. Napakaganda pong marinig, na kakampi natin ang Commission on Human Rights pagdating po sa pagbibigay ng proteksyon sa freedom of the press, freedom of religion, freedom of expression, freedom of speech. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Maraming salamat po. Atin naman pong pakinggan ang posisyon po ng Sunshine Media Network International. Sir, ang akin pong di ko po nakakalimutan yung guesting ko sa inyo, sir, na nakamotor ako. Sabi niyo sa akin, mag-iingat ka, baka malaglag ka dyan. Sir, Mr. J. Sonsa, sir. Salamat po, Mr. Senator, Mr. Chairman, distinguished members of the Committee on Public Information and Mass Media. At the onset, allow us to thank you for giving us the opportunity to freely address the representatives of the Filipino nation and duly elected public servants. Kami po sa Suara Sug Media Corporation with business name Sunshine Media Network International o SMNI ay isa pong kumpanya na duly registered sa ating republika at binigyan ng state franchise ng Kongreso at nilagdaan ng Pangulo. Ganon din po ng certificate of o ng permiso ng National Telecommunications upang magsayang papawid dito po sa ating bansa. Lamang ay nagulumihan po kami na isang araw bigla na lamang nagkaroon ng isang kautusan na kami po ay pinagbabawalan na magsayang papawid. Ang feeling ho namin, nung matanggap namin ito, parang napaka-whimsical at capricious ng kautusan ng NTC, gawa ng wala naman kaming natanggap na pasubali na meron kaming hinaharap na kasong administratibo kaya o technical na kami lumabag sa aming CPC, Certificate of Public Convenience. NTC, without consideration of the constitutionally guaranteed equal protection and due process, initially suspended the network from going on the air on its assigned radio and television frequencies for a period of 30 days, simply based on a demand of a lady party list representative. Not content with this, NTC, instead of providing the network the opportunity of fair play, issued a cease and desist order for an indefinite suspension solely upon the prodding of some congressional district and party list representatives. NTC cited the House resolution calling for the suspension of the CPC, anchored principally on 4 allegations of violations of the state franchise and 1 violation of a previously issued suspension order. Mr. Chairman, we maintain our stand that we are not in violation of our state franchise and of the Republic or under Republic Act 11422, which is cited as the basis of the NTC's indefinite suspension. While the 4 cited reasons are better addressed in detail by Senate in a proper committee hearing, which may be called for the purpose, allow me to mention in passing the following. Dito nagkaroon, Mr. Chairman, ng kontrobersya. Ang isa pong binabanggit nila, ang SMNI daw ay naging daan para sa red tagging. Bibigyan mo natin ng historical perspective yung salitang red tagging. Yung pong mga pagre-red tag o pagtawag na front organization, yung Kabataan Party List, yung Gabriela, yung ACT o Alliance of Concerned Teachers, ay hindi po nanggaling sa media. Ang mismong nagyabang nito ay walang iba kundi ang founding chairman ng CPP-NPA-NDF, si Professor Jose Maria Sison, na dating tinitingala po namin bilang mga aktivista ng araw. Ang sabi niya, na-available naman po ito sa worldwide net na pwedeng i-download ng ating secretariat, sabi niya itong
itong mga Makabayan Black Party List na ito ay mga legal front organization namin sa CPP-NPA, which by the way, Mr. Chairman, was designated by the Anti-Terrorism Council as communist terrorist group. So hindi ho kami ang nagbansag na sila ay kaibigan, kaanib o kabalikat ng CPP-NPA. Mismo si Mr. Sison ang nagsabi noon. Kaya kung nababanggit sa mga balita na sila ay front organization, it is only in deference to the pronouncement made by the founding chairman himself that this Makabayan Black Party List are theirs. So, maingat po kami doon. Kaya nga palagi namin sinasabi na designated communist terrorist group. Base ho yan sa mismong gobyerno na nagatas na itong mga grupong ito. In fact, 2 days ago lang, Mr. Chairman, ay inulit ng Anti-Terrorism Council na sila po ay communist terrorist group. So, hindi po namin mawari bakit kami tinatawag na ang aming kasalanan ng nagre-red tag. Kasi katunayan, kung susundin mo natin ang alituntunin ng broadcast, nandito naman yung mga taga-KBP, dapat yung mga kalaban ng Estado hindi na ini-interview. Pero yung mga traditional mainstream media, ang malayang nag-i-interview kay Mr. Sison at iba pang mga pinuno ng CPP-NPA. So, malayo po sa katotohanan na ang SMNI ay nagre-red tag. Pangalawa, napaka-convenient po kasi ng sawaging red tagging para lang mahinto yung pagbabansag sa kanila na front organization. Pangalawang dinadahilan po ng NTC, base doon sa request ng House, kami raw ay nagpapalaganap ng fake news. Apat po yung binanggit nila. Pangalawa, yung fake news. Ako po maglilimampung taon na sa industriya ng pamamahayag. At ako rin po ay nagturo. Wala po akong natatandaan na salitang fake news. Katunayan ng fake news, Mr. Chairman, ay isang media jargon na kinuha ng mga PR specialists para pagka meron silang kliyente na nasasangkot sa kontrobersya, halimbawa corruption, o pambababae, o panlalaki, ang mabilis na sasabihin, huwag niyo intindihin yan, fake news yan. Pero ang totoo niyan, sa larangan ng pagbabalita, ito lang ho alam ko, sa tagal ko sa industriya, breaking news. Yung kapuputok lang ng balita, yun ang breaking news. Ngayon, kung ikaw radyo, television, meron kang news, sasabihin mo, ito yung breaking news. Kapapasok na balita, si ganito, si ganyan. Ang tabayan namin detalye. Tapos, meron din pong developing stories, kung tawagin. Ito po yung habang tumatakbo yung storya na ibabalita ninyo. Sa makatuwid, hindi nakukumpleto pa yung storya dahil developing, nasusunog sa NEIA, ganito, ganyan. Pangatlo, meron ng pong tinatawag na featured stories. Sa prito, may binabanner yan, may headline, may mga binabox na storya. So, yan ho ay, at saka yung regular news item. In other words, simpleng storya. Yan ho ang klase ng mga balita. Wala hong fake news. Ulitin ko, Mr. Chairman, fake news is a media jargon coined by PR specialists and crisis managers to parry prying newsmen on controversies or controversial issues involving scandals. SMNI aired a standard question. Nagsimula ko kasi ito nung magtanong yung isang anchor namin na, uy, totoo ba na 1.8 billion yung traveling expenses ng Kongreso, ng Speaker? Nagtanong po, how easy for the Public Information Office of Congress to have corrected us, no? Ay, hindi po tama yan. Hindi po 1.8, 2.66 billion po. Mali po kayo, mababa yung nakuha nyo information. Tapos na yung story sana doon. Katunayan, nung naghihiring po sa mababang kapulungan, sinabi nila, hindi totoo yan. 39 lang ang nagagastos namin. So makatuwid, mahigit pa po sa 2 bilyon yung nawawala na hindi na-account hanggang ngayon. Ngayon,
Inaakusa ho nila na ang SMNI ay espousing fake news. Sinampahan pa ho ng kaso yung isang anchor namin na dating Pangulong Rodrigo Duterte on the basis of spreading fake news, which by the way was dismissed by the prosecutor. Now, ang tingin nga ho namin, if this was the anchor or the predicate of the suspension order for SMNI, dapat sana ho, pagka-dismiss ito ng prosecutor, without, hindi naman namin pinapangunahan yung legal department ng NTC, dapat nilip na nila yung suspension namin. Pero hindi ho eh. Nagtuloy-tuloy po na yung dating 30 days, naging indefinite na. Samantalang yung nag-aakusa ng fake news, na-dismiss nga yung kanyang kaso. The same complaint was dismissed by the prosecutor. May dalawa pa hong sinasabi silang dahilan kung bakit kami sinuspindi, which can better be explained by our legal department. No? Si Atty. Suplico, isang veterano ng mambabatas, at matagal na nagpa-practice ng broadcast, anong tawag nito, sa mga prangkisa, sapagkat siya ay isa rin pong may background sa electronics communications engineering. Hindi kaila po yan. At si Attorney Mark Tolentino, na isa rin pong professor ng batas, no? Professor of laws in the academe and an active court litigator. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Maraming salamat po, Ka-Jay. Napakaganda po ng inyong pagpapaliwanag. Maganda po yun, breaking news, Oo, developing story, developing story, featured stories, featured story. at saka yung regular news items po. Ibig sabihin niyo po yung progression ng balita. Yun po. There is no such thing as fake news. Kasi ang Lahat ng balita, kukunin muna yan, tapos ganun po ba yun? sa totoo po, ako yung nag-practice din ng crisis management. Opo. Yun yung ina-advise namin sa kliyente namin pagka may skandal. Sabihin mo fake news para tapos ang storya. Kasi pag nagpaliwanag ka, alam niyo na, maurirat po yung mga newsman. Pero pag sinabi yung fake news, pati sila hindi nila naintindihan yun. Dahil wala naman yung fake news talaga yun. Salamat po, Ka-Jay. Opo. Binanggit po kayo, Sir, patuhay ko po ba kayong congressman o attorney, boss? Okay na lang po. Attorney, opo, attorney. Supreme po. Nabanggit po kayo ni Ka-Jay, pwede po kayong magbigay ng pahayag. Opo. Well, ako po ay nag-umpisa ng aking practice dyan sa NTC nung panahon pa ho ng mga pagers. Okay. Wala na ngayon yun. Pag pupunta. Oo. Info page, power page, pocket bell. So, easy call. Pero hindi ko kliyente yung easy call. Kliyente ko yung power page, info page, saka iba pa, no? Doon nag-umpisa yung practice ko po sa NTC. So, hindi naman namin akalain po na magkakaroon ng development ng cellphone. wala sa isipan namin. So ngayon po, nagugulat lang kami na itong sitwasyon ngayon, nag-develop ng ganito. Alam niyo po, malaking network na ito eh. 58 stations nationwide. Makikita niyo po, malaki ang pera na ginugugol para i-develop yung stations na yan. Out of the 58, 30 na yung operating. Yung iba po in the process pa ng to be operated. Nationwide po. At ang tao pong mawawala ng trabaho doon, masyadong malaki. Ang pag-develop na ng substance o content, malaki rin yung ginugugol po dyan. No? At ibanggitin ko lang po na ito yung stasyon na nag-sponsor po ng presidential debates na pinuntahan po ng ating Pangulo. Doon po sa Okada po. At ako po isang panelist doon. So, nung nangyari pong pagsara, nabigla ho kami kasi akala ko po mayroong due process clause yung ating saligang batas. Ang due process clause po ay nakikita po yan sa section 1, Article 3, Bill of Rights. Unang-una po yan. Lahat po na provisions ng Bill of Rights, sumusunod po doon sa Article 1. Nakalagay po yan, no? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall anyone be denied the equal protection of the laws. Nung bumagsak po sa amin yung suspension order, yung 30 days, wala po ko pagkikamalay-malay.
bumagsak po yung indefinite suspension order, wala rin po kaming kamalay-malay. So, ano ba bang ibig sabihin ng due process clause? Simple lang ho, fair play. Fair play lang po. Wala na po. Yun ang pagkaintindi po ng taong lumalakad sa kali, ng ordinaryong tao. Ano bang due process clause? Mahirap i-explain eh. Dalawang salita, fair play. So kami ba ang karoon ng fair play dito? Parang wala po eh. Wala po kaming fair play dito. In fact, pati yung sinabi nila na nag-operate daw doon sa Rojas City, yung isang stasyon namin na sinara na namin para po mag-comply doon sa 30-day suspension order. Nag-operate daw, hindi namin nakita we were never made to confront the evidence against us. Pati lang po yung ito po no, yung kaso po complainant yung NTC. Ngayon ako nakakita po na sa kanilang tribuna, sila po ay complainant. Mahirap po yung, wala. Oo. Nangyari nga ho, may pre-hearing conference. Alam niyo yung pre-hearing conference, nung tinawag ng isang araw, patulad po yan ng pre-trial conference. Ang abogado po hindi basta-basta pupunta doon. Kailangan po represented kayo. Kailangan meron kayong special power of attorney na bit-bit. Kasi among others, baka pwedeng arigluhin. Baka pwede i-limit yung issues. Baka pwede pong i-limit ang number of witnesses. Nakakatawa ho, pero absent sila sa kanilang tribuna. Ang NTC po, complainant sa sariling tribuna, absent din siya sa pre-hearing conference. Parang lahat na rules ng NTC ito tinapon na sa bintana Hindi ito ang NTC na kung saan ako nag-umpisa ng practice, Mr. Senator. Iba na. No? Sana po alalahanin nila yung kanilang sinumpaan na dapat pag pumasok po ang isang kawani ng gobyerno, ay nagsusumpa po yan. Lahat po yan. No? Mula presidente hanggang ordinaryong janitor na to protect and defend the Constitution and give every man his due. Kiramdam ko po hindi po ito na naalala ng commissioner at sa kanyang dalawang deputies. No? At nalulungkot po ako na 91 pa ako doon nag-practice 1991, 89 bar po ako. Ngayon ko lang nakita ng NTC ay yung kanyang rules tinapon na sa bintana. Maraming salamat po, Senador. Maraming salamat po, Congressman. Maraming salamat po. Nabanggit din po kayo ni Yes, Katjoy. Mr. Senator. Like also in addition to Attorney Rolex Suplico, i-explain ko sana po yung timeline sa nangyari ng SMNI. Yung NTC po nag-issue ng 30-day suspension last December 19, 2023. Ang basis ng NTC is only a mere resolution from the House of Representatives. Hindi nga tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. It's just a mere resolution from the House of Representatives. So, ang ginagawa ng SMNI, nag-file po tayo ng certiorari petition sa Court of Appeals. But of course, the CA denied it on the ground that hindi daw kami nag-file ng MR sa NTC. So, ang ginagawa naman after that, so we did not file in an MR to the Court of Appeals. After the 30-day suspension, ang ginagawa ng NTC, nag-issue naman sila ng indefinite suspension na wala namang hearing. So sabi nila that this suspension, preventive suspension daw. But when I say preventive suspension, at least may term 60 days ba, 30 days ba. Ngayon lang ako nakakita ng preventive suspension na indefinite. Hindi natin alam kung 30 days ba, 60 days ba, 1 year ba. So walang naka-indicate kung hanggang kailan ang indefinite suspension ng NTC. And hindi tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag bakit may na-violate ang SMNI with respect sa rules ng NTC, sa Certificate of Public Convenience, or even the franchise. So after that, nag-file po tayo ng motion for reconsideration sa NTC noong February 2. But of course, without any hearing, still, the NTC denied our motion for reconsideration against the indefinite suspension ng SMNI. Yung last hearing po, nung pre-hearing, tama yung sinabi ni Attorney Suplico
walang lawyer na pumunta sa NTC, walang representative from the NTC, walang pre-trial brief kasi under the rules, kasi suppletory kasi yung rules of court ng rules ng NTC. Based yan sa NTC rules. Ibig sabihin ng suppletory po, kung wala yung under the rules ng NTC, kung wala doon, gagamitin po natin ang rules ng court. Nakalagay doon sa rules of court na if you failed to file a pre-trial brief, it has the same effect of failure to appear. If you fail to appear, it means the case should be dismissed with prejudice. But of course, sabi ng hearing officer doon na we will put that in writing. So kahapon, nag-file po kami ng motion to dismiss sa NTC. Hopefully, they will respond it on our favor pursuant to the provision ng ating saligang batas. Yes po, may mga grounds po ang NTC or even the Congress, ano daw yung mga violation natin. May sabi nila fake news, mga false information. Ang sabi ko naman, may provision po tayo sa ating saligang batas na about the protection of freedom of press and freedom of expression. And my jurisprudence po ng Supreme Court na mere inaccuracy of reporting is still covered by the freedom of press and freedom of expression. In fact, my jurisprudence that freedom of press and freedom of expression is one of the highly protected constitutional right. In fact, in the Supreme Court case of Chavez versus Gonzales and NTC, nakalagay po doon, any government agencies na gumagawa ng order na might affect freedom of press and freedom of expression are presumed unconstitutional. That's why the stand of SMNI, lahat po ng order ng NTC are presumed unconstitutional pursuant to Chavez versus Gonzales and NTC. Then, hindi yan nasagot ng SMNI. Second, ng NTC. Second, they also base it about na binenta daw ng SMNI ang shares of stocks ng Suarsug Media Corporation. Ang sagot po diyan, hindi po. Nag-start po ang SMNI ng 50 million ang capitalization hanggang umabot po ng 650 million. And wala pong pagbebenta ng controlling interest kasi nakalagay po sa pangkisa ng batas ng SMNI na kailangan i-report sa Congress ang pagbebenta if ang ibenta is controlling interest. In this case, walang controlling interest kasi the Kingdom of Jesus Christ na-maintain po nila ang 53.5% or more than the controlling interest at yung binenta or transfer po through donation or through additional capitalization is only 46% and that is less than 50.1% na kailangan i-report sa Congress. And second po, sabi nila, yung dispersal po ng ownership about the 30%. We are on ng SMNI or the Suarsug Media Corporation, we are on the process of transmitting or dispersing the ownership of 30%. In fact, may 1% na mahigit ang nalipat na from the share of Pastor Quiboloy to the cooperative. So it means we are on the process. In fact po, kung tingnan niyo po ang Republic Act 10818, yung Radio Mindanao, iba yun sa SMNI kasi ang sa Radio Mindanao, within 5 years, dapat may dispersal of ownership within 5 years. But yung batas ng SMNI or Suarsug, wala nakalagay po na 5 years. Anytime, i-disperse po ang 30%. So walang term limit kung kailan po ang 5 years. So i-compare mo sa ibang mga prangkisa like the Radio Mindanao, kailangan within 5 years from the operation, kailangan may dispersal of ownership ng 30% sa public. Walang nakalagay po dyan sa prangkisa ng SMNI. So therefore, we are still within the time frame to transmit or the disperse about the 30%. And second, kailangan natin i-emphasize po na about the franchise ng SMNI that's still part, yes, subject to public interest. So therefore, i-grant yan ng Congress but
if it is already granted, it is considered a property right. So kasi property right na po yan, kailangan i-comply po ang due process clause ng ating saligang batas. Kasi very number 1 po yan sa Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, and nor shall be deprived of the equal protection of the law. It means, Mr. Chairman or Mr. Senator, hindi po tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. That's why we are very thankful in this committee na at least explain po natin one by one ano po yung stand ng SMNI na hindi po namin na-experience sa House of Representatives or even sa NTC. Kasi nakatanggap lang kami ng mga order ng NTC December 9, January 18, March 18 na hindi kami binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. And we believe na lahat po ng order ng NTC pursuant sa decision ng Supreme Court in Chavez versus Gonzales and NTC are presumed unconstitutional. So therefore, the burden of proof na mag-establish that those resolutions are constitutional ang NTC. Hindi po ang SMNI or SWARASUG because freedom of press and freedom of expression is the highest protected constitutional right guaranteed by the Philippine Constitution as part of a democratic and republican government. Thank you, Mr. Chairman. Maraming salamat po, Attorney Tolentino. Meron po kayong gustong idagdag, Kajay? Apo, babalik po tayo sa tanungan. Pakinggan naman po natin ang NTC. Sino po ang Attorney Ella Blanca B. Lopez, Commissioner ng NTC. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga po, Chairperson, Senator Robin Hood Padilla, sa members po ng Committee on Public Information and Mass Media, fellow government workers, members po ng industry, good morning po sa ating lahat. We are very appreciative po of the opportunity that even if the NTC is not actually po an expert on content or content press freedom because we don't regulate content, but we are given an opportunity now to express our humble views and opinion on press freedom and its consequences. And kami po ay nagpapasalamat din po sa nabanggit niyo po kanina, Mr. Chairperson, that in this forum, hindi po tayo mag-away-away. There may be questions that we may not be able to answer at this time because po pending po sa aming sa NTC po ang kaso at meron din pong nakabinbin na kaso sa Supreme Court on a similar matter. Then meron po akong konting prepared opinion po for from the NTC. So again, the NTC holds in high regard and has been upholding the constitutional guaranteed rights of press freedom. The freedom of the press, as already mentioned, is enshrined in the Constitution, which provides that no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or of the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. In the case of Gonzales versus Comelec, it was discussed that free speech and free press may be identified with the liberty to discuss publicly and truthfully any matter of public interest without censorship and punishment. It must be noted that the freedom of the press is important as it is the chief source of information on current affairs. It is the most pervasive and perhaps most powerful vehicle of opinion on public questions. It is the instrument by which citizens keep their government informed of their needs, their aspirations, and their grievances. It is the sharpest weapon in the key to fight government responsible and efficient. Without a vigilant press, the mistakes of every administration would go uncorrected and its abuses unexposed. Based on our readings, we note that the trend is to recognize the broadest scope and assure the widest latitude for this constitutional guarantee. In Chavez versus Gonzales, it was held that the freedom of the press should not be confined to ideas that are conventional or capable
or acceptable to the majority. Thank you. And instead should allow and even encourage the articulation of the unorthodox view, though it be hostile or derided by others, or though such view induces or conditions or a condition of unrest, creates dissatisfaction with conditions as they are, or even steers people anger. It must be noted that freedom of the press, that the freedom protects speech, print, and assembly regarding secular as well as political causes, and is not confined to any particular field of human interest. The protection covers myriad matters of public interest or concern, embracing all issues about which information is needed or appropriate. Jurisprudence also held that freedom of expression is not an absolute nor is an unbridled license that gives immunity for every possible use of language and prevents the punishment of those who abuse this freedom. Thus, all speech are not treated the same. Some types of speech may be subjected to some regulation by the state under its pervasive police power, in order that it may not be injurious to the equal rights of others or those of the community or society. To end my message, Mr. Chairperson, I'd like to quote an article I found in the Philippine Star by Ms. Pia Roses Morato, entitled Freedom of Speech and Its Limitation, published in September 23, 2023. And I quote, "While we all live in a free and democratic Philippines, the freedom of speech also has its limits, especially when harmful content can lead to hate speech and false statements against people. The President himself has said that Filipinos suffer from misinformation and disinformation, and as a matter of principle, fake news should not have a place in modern society. Yet, as a free press functions as a watchdog and is an integral part of freedom of speech, defamation and inciting to hatred and discrimination is impermissible. Hence, in both principle and practice, some limitations are always exercised. Freedom of the press provides the people a platform for a great number of voices to be heard, but despite that, the fake content industry, which has produced serious effects on press freedom, is turned weakened journalism, where massive disinformation jeopardizes the right to truthful information." Thank you very much, Mr. Chairperson. Good morning po sa ating lahat. Maraming salamat po, Attorney Ella Blanca B. Lopez, ang ating pong commissioner. Meron pong gusto magdagdag sa NTC? Okay na po. Okay, maraming salamat po. Dito naman po tayo kay Attorney Rudolph Steve E. Jularbar, atin pong spokesperson ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sir, magandang tanghali po. Good afternoon, Honorable Chairperson. I will speak in English because it's probably more adept to the mic. We thank the Honorable Chairperson and the committee members, the members of the Committee on Public Information and Mass Media for this opportunity for KBP to express its position and sentiments with regards to circumstances prevailing that affect mass media, particularly in the case of the proceedings to cancel the franchise of Suarasug Media Corporation. For the information of the Honorable Committee, Suarasug Media Corporation is not a member of the KBP. However, the matters affecting Suarasug Media Corporation affects the whole broadcast industry. And in fact, the proceeding to cancel its franchise is a historical precedent in broadcast media. It is the first time that Congress has taken an action to revoke the franchise of a broadcast company. By the way, Mr. Chairperson, it is important to note that the Philippines is probably the only country where a legislative franchise is required for broadcast media. I have tried to research all other jurisdictions and it appears that it is only the Philippines. This is probably because we hazard to opine
that this is probably because broadcast media is considered a public utility in the Philippines. But it has now been classified as a public service with the passage of the Public Service Act. And so probably Congress might want to revisit the power to grant legislative franchise. As stated by the prior speakers, the freedom of expression of the press and media are so important. They are cornerstones of democracy. And even in the legislative franchise, these are protected rights. It is important to note that even the legislative franchise issued by Congress requires that no prior restraint should be exercised or no censorship should be exercised in the broadcast. And it is only required that the broadcast is cut off after the fact. Also, it is the position of KBP that political speech should be granted the highest respect. There are different kinds of expression: political expression, commercial expression, expression of the art. But political speech has been always considered the highest form of freedom of expression. And so the KBP is of the position that if the reason for canceling the broadcast is because of political speech, which probably might have offended some parties, this should not be a valid ground for the cancellation of a legislative franchise. By the way, Honorable Chairperson, ganun ang position ng KBP lalo na sa political speech, walang fake news. Yung tinatawag na fake news ngayon, dati na propaganda ang tawag doon. Disinformation, misinformation is part and parcel of political speech and should be protected. Because otherwise, if dissent is not allowed, what is the purpose of the protection of the freedom of expression? This was enunciated in the case of Chavez versus Comelec when they said that the highest protection should be given to dissent, to those that don't conform, those that bring different ideas. This should be the protected expressions. And so, Honorable Chairperson, the KBP is thankful that it has the opportunity to express one of its mission, that is the protection of freedom of expression and of the press. Thank you, Mr. Chairperson. Maraming salamat po, Attorney. Napakalinaw po ng inyong pagpapaliwanag. Maraming salamat po. Ma'am